Eto, ngayon panoorin natin yung pasabog ni Amy Marcos. Ang tindi kasi talaga nito. O tingnan mo naman intro ko pa lang. Putsang ina ulam na. Saan ka naman kahit matagal akong hindi nakapag-vlog, sigurado ako na itong content natin ngayon ay magugustuhan ninyo. Amy Marcos, ano ba yung mga pasabog mo? Pasok. Impeachment, no elections, term extension. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan. Aray, ang sakit. Ang sakit. Oo, kasi kapatid to ng presidente. Mantakin mo, presidente nga, kapatid niya, binabanatan niya, kayo pa kaya. Free for all sa lahat ng minority senators, ang dakdak ng dakdak sa media, dakdak ng dakdak, interview dito, interview diyan. Itong mga minority, itong majority na bago, ganito, ganyan. Wala nang kwenta ang Senado. Puta, ganun sila ng ganun. Oh, isang isang privilege speech lang ni Amy Marcos, puta, nabaliw sila. Ang yayabang, oh. Akala mo sino, hindi mo akala mo ayaw na ayaw maagaw sa kanilang kapangyarihan. Ito na nagsalita si Amy, puta, nabaliw sila. Inuuna ito kesa gutom, trabaho, kalusugan, kabuhayan. Gusto nilang pahabain ang paghihirap ng Pilipino. Gusto ata nilang gumapang ang bayan sa dusa. Gaya ng paggapang ng mga buhaya sa kaban ng bayan at konstitusyon. Ginang Pangulo, hindi ko inaakalang aabot sa punto ng buhay ko na ako, isang Marcos, magtatanggol ng 1987 Constitution, isang saligang batas na isinulat laban sa aming pamilya. Oy, totoo yun, ha? Totoo yun, mga bossing. For the longest time before 1987, kasi nagkaroon ng martial law, di ba? Oh, so ilang taon? 25 years, if more or less ganun. Mga 25 years na namuno si Marcos Sr. Oh, hindi niya binitawan yung pwesto. Hindi niya binitawan yung posisyon. Ginamit niya lahat ng kanyang kapangyarihan para hindi siya matanggal sa posisyon. So, yun yung legacy na iniwan niya. Oh, inubos niya pera ng taong bayan, magnanakaw yung asawa niya. Itong pamilya na to, mga salot talaga to sa lipunan. Oh, at yung pagiging salot nila, mga bossing, yung lahat ng mga ginawa nilang pang-aabuso sa konstitusyon, sa batas, sa lahat ng pang-aabuso nila, nabuo itong 1987 Constitution. Noong naupo si Cory Aquino, ayan, binalangkas yung 1987 Constitution. Hindi siya perpekto. Hindi siya perpekto. Pero nagkaroon ng mga safeguard. Isa sa mga mali ng 1987 Constitution na yan, yung party list representative. Dahil komunista utak nito ni Cory Aquino. Oo, siya ang nag-ano niyan. Isa yan sa mga batas na nagawa diyan sa 1987 Constitution na yan na ngayon na abuso. At marami pa iba, marami din naman mga gandang mga batas dito, pero maraming mga batas dito na ganoon pa rin, naabuso pa rin. Pero itong 1987 Constitution, nakafocus ito sa lahat ng mga ginawang kadimonyohan ng mga Marcos nung sila ang may kapangyarihan sa Pilipinas. Para hindi na maulit. O halimbawa, yung termino ng isang presidente, isa na lang. Hindi na pwedeng madaming termino. Oh, ganun. So isa 'yan sa mga magandang batas na binalangkas at ginawa ng 1987 Constitution. Pero sa huling pagbisita ko sa libingan ng mga bayani sa puntod ng aking ama, pinaalala ako ng mga katagang nakasulat sa kanyang himlayan, Pilipino. At bilang Pilipino, bilang isang lingkod bayan, bilang isang kaisa-isang anak ni Ferdinand Marcos na may lakas ng loob na tumindig para sa ating bansa, dapat protektahan natin ang saligang batas ng Pilipinas. Nitong mga nakaraang linggo, hindi lang ako basta Pilipino, hindi lang ako basta senador, naging reporter pa at vlogger dahil walang mag-cover sa totoo. Oo, nang sinasabi ko. Walang mag-cover. Pilit na pilit. Kung may mag-cover man, chachap-chapin pa. Kaya naging vlogger na sila. Naging vlogger na si Cayetano. Naging vlogger na siya. Naka-Facebook live pa yung barilan sa Senado. Kasi itong mainstream media, putangin ng mga bayad din eh. Kumukubra din yung mga animal eh. Mga negosyante yan kasi sila. Ito ang kaibahan kasi, mga bossing, ng SMNI at ng ibang mga mainstream media. Ang SMNI, kahit matagal na silang wala sa Free TV, dahil kansilado yung kanilang prangkisa. Hindi pa naman kansilado, pero hindi pa naman na-forfeit yung franchise nila. Pero naka-sanction sila sa NTC. Di ko alam sa MTRCB kung sila natanggal na yung sanction sa kanila. Pero ng NTC, National Telecommunication Commission ba yun? National Telecommunication Communism, ganun ba yun? O basta yun, hindi pa. So ngayon, wala pa sila sa Free TV. Ilang taon na nakakalipas simula nung tinanggalan sila ng Free TV.
Tagal na. Oh, pero ang SMNI nandiyan pa din. Ang SMNI sa buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas sa buong mundo nandiyan pa rin. Bakit ang SMNI sa lahat ng mga nangyayari rito, kay may bagyo, sumabog ang bulkan, nagkaroon ng ano rito, ng pangangailangan dito, tumutulong pa sila. Bakit? Kahit wala silang ano ngayon, wala silang pinagkakakitaan ngayon dahil syempre, wala sila sa free TV. So, saan lang ba kumikita? Yung mga TV network na yan. 'Di ba sa mga patalastas? Oh, ngayon dahil wala sila sa free TV, wala sa kanilang mga bumibili ng advertisement. So wala silang kita. Oh, pero dahil nga ang SMNI, serbisyo publiko, ang SMNI ay hindi yan after sa money. Hindi mo yan mabibili. Kahit na ang tagal na nila wala sa free TV, buhay pa ang SMNI at palakas pa ng palakas. Nagets nyo? Nagets nyo? Samantalang ang ABS-CBN tinan nyo, ang ABS-CBN, ang yaman-yaman ng mga Lopez. Ang dami nilang negosyo, pati Meralco yata, wala na pala sa kanila. Pero ang dami nilang negosyo. Pero tingnan mo, bakit nagsara ang ABS-CBN? Bakit nagsara ang ABS-CBN? Bakit ang daming mga nawalan ng trabaho sa ABS-CBN nung tinanggal yung prangkisa nila? Kasi negosyante sila. Negosyante sila. Importante sa kanila yung pera na kikitain nila dito sa mga hinayupak na mga magbabayad sa kanila. Kay advertisement man yan, kay propaganda man yan, kung sino man mga businessman na magbabayad sa kanila, importante sa kanila yung. Kaya nung nawala sila sa free TV, ayun na. Nung nawala yung mga endorsements nila, ayun na. Bumagsak sila. Kasi nga, they're after money. Sa pera sila nakadepende. Malakas ang kanilang istasyon pag maraming perang pumapasok sa kanila. Lahat ng mga network ganyan. Business yan. Money making yung kanilang yung tema ng kanilang media outlet. Itong SMNI hindi, wala silang pakialam. Tanggalan mo kami ng prangkisa, wala kaming pakialam kahit internet lang kami, YouTube, Facebook, TikTok, kung saan man, kahit na yan lang kami, hindi kami hihinto. Yan ang disiplina ni pastor sa kanila culture of discipline. Hindi kami hihinto dahil hindi kami nagtayo ng network para kumita ng pera. Oo. Kaya ang SMNI kahit sino interviewin. Kahit sino, kung ano sinabi mo, kay anti ka, kay pro ka, kay magkakaiba kayo ng politika, kung ano yung sinabi mo, yun yung ilalabas nila. Hindi na nila chachap-chapin yan. Hindi katulad nito mga media na to, nai-edit nila yan para magmukhang para pumasok siguro doon sa timbangan nung mga nagbabayad sa kanila, gawing masama yung mabuti, ganun. Yan ang kaibahan ng SMNI sa ibang mga media network. Yung ibang media network, they're all after money. Ang SMNI, truth that matters. Tama, Amy Marcos na nagsabi, wala naman ko-cover. Nagbablog na lang ako, wala nagko-cover. Paano? Sinong kino-cover? Si Sendanya, si Tinyo, si Dilima, si Jokno. Puro yung mga yun. Bakit? Diba? Ang nangyayari. Pero napakaraming nagko-cover up sa mga corrupt na politiko. Kung meron nakakaalam sa galit ng bayan pagdating sa pagpapahaba ng poder sa kapangyarihan, nasa unahan na ako ng listahan. Hindi ako makakapayag na walang maisabuhay sa mga aral ng kasaysayan. Noong naharang natin ang PI na yan, People's Initiative, noong Enero 2024, hindi naman sila tumigil. Noong 12 ng Agosto 2025, unang inihayag ni Bongbong Marcos ng ating Pangulo na hindi niya tututulan ang isang Constitutional Convention o CONCON upang ayusin umano ang mga butas sa saligang batas, kasunod ng pahiwatig ng Kongreso na sumusuporta nito. Pagsapit ng Nobyembre, nung nakaraang taon din, naghain na si Congressman Ronaldo Puno at mga miyembro ng NUP, National Unity Party, ng House Bill 5870, naglalayong magpatawag ng Constitutional Convention upang magmungkahi ng mga amyenda sa konstitusyon. Noong 30 ng Enero 2026, nagpahayag naman si dating Senate President Soto ng suporta sa pagtalakay ng mga amyenda sa konstitusyon matapos ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Agad itong ikinatuwa ng tropang NUP na nagsabing mahalaga ang kooperasyon ng Senado upang maisulong ang mga reforma sa saligang batas. Gayunpaman, noong 31 ng Enero 2026, sumagot ang Malacanang, hindi raw prioridad ang charter change o CHACHA dahil nakatutok umano ang Pangulo sa mga isyong pang-ekonomiya. Isang pahayag na inilabas matapos magpahayag ng suporta si SP Soto noon sa pag-amyenda ng konstitusyon. Sa gitna ng debateng ito, naghain noong 7 ng Pebrero 2026 yung dating ARTA, Rabindranath Kilala, ng isang radikal na panukala.
Buwagin ang Senado, pati na rin ang Kongreso at lahat ng lokal na sanggunian. Paltan ng isang National Legislative Assembly, maari umanong makatipid ng hanggang 1 trilyong taon-taon. Nung nakaraang buwan, formal din hinikayat ni Congressman Puno at ng NUP ang liderato ng Ayun yung Constituent Assembly. Gusto nila na buwagin ang Senado at ang Kongreso tapos isa na lang. So isa na lang. Kung isang bahay na lang yan, presidente, kung tarantado yung mga nandirito, tarantado rin yung presidente, tapos na laban. Tayo na, gigisa tayo sa sarili nating mantika. Kamara na simula ng pakikipag-usap sa Senado hinggil sa charter change sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Ginamit pa nila ang pagiging bukas ni SP Soto sa constitutional amendments bilang oportunidad para sa koordinasyon ng dalawang kapulungan. Sa huli, noong 14 ng Mayo 2026, mariing itinanggi ng Malacanang ang akusasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano na sinusubukan ng palasyo pahinain ang Senado. Binigyan diin ng palasyo na hindi pinag-uusapan ng tsatsa at inulit ang pananaw ng Pangulo na hindi ang pag-amyenda ng saligang batas ang sagot sa kasalukuyang problema ng bansa. Ngunit hindi ito ang nangyayari sa labas ng palasyo. Ang NOEL at term extension ay buhay na buhay sa mga patay na patay sa kapangyarihan. Pagkat sa kasalukuyang ika-20, ika-20 Kongreso, maraming panukalang naglalayong baguhin ang konstitusyon. Mula sa House Bill 368 ni Congressman Abante na nagsusulong ng CONCON hanggang sa resolution of both houses number 1 ni Congressman Garbin. Sinundan pa ng resolution of both houses number 2 naglalaman ng mungkahing ibaba sa 35 anyos ang minimum age requirement ng presidente. Yun. Itataas daw o ibaba. Itataas para hindi mag-qualify si Inday or ibaba para may panlaban kay Inday. Si Vico Soto. Oy Vico, tuli ka na ba? Tuli ka na ba? Baka hindi ka patuli ha. Gusto mo na kagad lumaban ha. At ang Vice Presidente, 30 ang edad. Bukod dito, Congressman Richard Gomez naghain ng resolution number 3 upang amyendahan din ang Constitution. Meron pang resolution number 4, nagmumungkahi gawing 3 taon na lamang, 3 magkakasunod na termino ang panunungkulan ng mga senador. Nariyan ang House Resolution 460 ni na Congressman Oreta, Congressman Remulla, Congressman Daza at iba pa. O kita mo, ang ganda ng report ni ni Amy. Alam mo, kahit satanas yung pamilya nito, palagay ko, yung sinasabi nilang hindi anak ni Bongbong to, hindi anak ni Marcos Sr., sabi nila, di ba? Anak daw to ni ganito, ni ganyan. Hindi daw sila magkapatid ni Bongbong. Gago, isa lang nanay nila eh. So kung hindi man si Marcos Sr. ang tatay nito, isa nanay nila, si Imelda. So magkapatid pa rin sila, mga bobo. So ngayon, siguro naniniwala na ako eh. Naniniwala na yata ako na ito si Amy, anak sa labas. Kasi nga, medyo matino pa yung utak eh. Si Bongbong kasi, anak siya ng buo eh. 2 satanas ang magulang niya eh. Si Amy, 1 satanas lang, yung nanay lang niya. Kaya medyo nag-iisip pa. Si Bongbong, kita mo wala nang isip. Tostadong-tostado na. Siyempre, tatay niya, si Bongbong, si Ferdinand Marcos Sr. na kawatan. Nanay niya, kawatan din. At saka luka-luka din, saka loko-loko din tatay niya. Kaya yun ang resulta. Ito si Amy, medyo 50-50 lang. 50-50 lang. Kung totoo, sinasabi nila, hindi daw anak to ni Marcos Sr. ha. Kung totoo. Pero palagay ko hindi naman. Pero maayos yung kanyang pagdi-deliver dito. At galit tayo dyan kay Amy. Pag tama, palapakan. Pag mali, banatan eh. Ang ganda naman expose niya dito. Simula nung expose niya sa kapatid niya, yung pagiging addict ng kapatid niya. Tapos ito, kompleto yung kanyang presentation with House Bill number ganito. Sigisigan niya, si Abante, si Richard Gomez. Putang ina, mag-artista ka na lang ulit. Akala namin may magagawa ka mabuti, walang hiya ka. Puros katarantaduhan din pala yung pinagagagawa mo dyan. At kung sino-sino pa, kompleto siya eh. Nabibigyan linaw daw ang kahulugan ng forthwith sa impeachment. At mula noong Abril, habang hinihikayat ng mga congressman na bumoto sa impeachment, malakas ang ugong ng NOEL sa 2028. Lumutang na rin ang mga detalye. Magte-term extension ang mga congressman at madadagdagan ng 3 taon na mananatiling nakaupo sa pwesto hanggang 2031. Ganon din, 2028. Ganon din ang mga senador, pati ang Pangulo, hanggang 2031 na raw. Kung may eleksyon man sa 2028, sa lokal na lang. Kaya, Visayas o Mindanao ka man, suportado ng iglesia o hindi, walang problema dahil walang eleksyon.
Kaya ang tanong ngayon, ayaw ba talaga ng palasyo sa Chacha o kunwari lang? O talaga bang wala ng respeto sa Pangulo? Bukod kay Lito Banayo, napakarami kong sources patungkol sa mga meeting na naganap para sa isinusulong na Constituent Assembly o CONAS. Mga kalipunan ng mga politikong hindi nananalo sa mga matataas na posisyon, inaambisyon nila. Kung hindi kayang manalo sa boto, baguhin na lang ang konstitusyon. Noon pa man, hindi ako naging hadlang sa pagbabago. Diba, sinabi ko na sa inyo yan eh. Hindi talaga nila kayang manalo sa isang Duterte. Kasi kahit na bali-baliktarin mo, balo-baloktutin mo ang mundo, kasi tingnan mo ha, si Marcos Sr., how many years? Hindi na bago ang isip ng mga tao na tarantado talaga yan. Oo. Ngayon, sa 25 years ba naman na namuno yan, napakamahirap burahin sa isip ng tao kung gaano kademonyo yung matandang yan. Nagkaroon tayo ng bagong presidente, si Pangulong Duterte. Hindi rin natin kayang i-deny na napakaganda talaga, napakataas ng moral ng mga Pilipino ng panahon ni Pangulong Duterte. So itong paninira kay Pangulong Duterte for the past 6 years na nagsilbi siya, hanggang ngayon, yung unang 3 taon, 4 na taon ng bagong administrasyon na sinisiraan siya katulad ni Claire Castro na wala man naniniwala. Oo, hada sinisira mo si Pangulong Duterte, mas lalong minamahal siya ng tao kasi personal na naranasan ng mga Pilipino yung ganda ng pamumuno ni Duterte. Kasi tinan mo, kay Marcos Sr., halimbawa ako, nung panahon na yon, 1987, 1 year old pa lang ako noon. So, naririnig ko lang, pero hindi ko na-experience. Hindi mo pwedeng sirain si Pangulong Duterte sa mga naka-experience nung magandang Pilipinas na nangyari. So, hindi enough. Para mabura mo yung magagandang nagawa ni Duterte, hindi yun enough na mapatapon mo siya doon, hindi yun enough na bayaran mo yung media, magbayad ka ng sandamukal na mga troll farm, troll army at mga vloggers para mag-negative propaganda sa mga Duterte. Walang maniniwala sa inyo. 32 million yung bumoto kay Inday Sara, pinakamaraming boto na nakuha ng isang politiko sa Pilipinas dahil yun sa galing ng kanyang tatay. Si Bongbong, hindi nga nakakuha ng ilang milyon yan nung vice president yan Kalaban niya si Leni Robredo, tinalo nga ni Leni Robredo yan. Si Leni Robredo, kabago-bagong politiko noon, namatayan lang ng asawa, tinalo siya. So yung boto ni Bongbong na 31 million, galing pa rin yun sa mga Duterte. Buti sana kung nanalo si Bongbong na landslide ng vice president nung kalaban niya si Leni Robredo. Nag-iiyak nga yan, 6 na taon demanda yan sa Presidential Electoral Tribunal. Hindi nga siya nanalo. O talagang tinalo siya ni Leni Robredo. Paano mo sasabihin na makakakaroon ng 31 million? Karoon ng 31 million na boto yan dahil sa 32 million ni Inday Sara, mga tanga. So hindi mo kayang burahin kasi buhay pa man yung mga tao na naka-experience nung ginhawa nung 6 na taon ni Pangulong Duterte. Siguro, kung tutuloy-tuloy nyo yung paninira sa mga Duterte, 50 years from now, baka pwedeng mabago nyo na yung isip ng tao. Kasi baka patay na lahat nung nakaranas ng magagandang bagay kay Pangulong Duterte. Ngayon, buhay na buhay pa kami lahat. Lahat ng mga adik patay na Buhay na buhay kami. Kami ang mga buhay na patotoo na napakaganda ng panahon ni Pangulong Duterte noon. So, hindi enough na sirain nyo siya ng 9 na taon. Simula nung nanungkulan siya 2016 hanggang ngayon 2026. Hindi sapat yung 10 taon para masira nyo si Pangulong Duterte. Kasi buhay kami. Kami mismo yung nagtitestify. Kami mismo, di ba? Pagka yung mga mga kabataan ngayon, di ba? No to martial law, no to martial law. Putang ina mo, patay ka pa noon, hindi ka pa buhay. Yung nanay mo noon, sanggol pa din. Yung no to martial law, wala kang alam. Di ba ginaganon natin sila? Lalo na yung mga matatanda. Hoy, ba't galit ka? Yung mga matatandang loyalist. Galit ka sa Marcos. Wala kang pakialam, bata ka pa. Hindi ka pa buhay noon, kahit yung nanay mo. Naglalaro pa lang yung nanay mo ng tawag dyan, ng Jolene. Tsaka ng Jackstone. Walang alam yung nanay mo, lalong-lalong wala kang alam. Kung lahat ng mga impormasyon mo, nakuha mo lang sa sinasabi ng teacher mo, huwag ka maniwala ron. Kahit yung teacher mo, patay pa nun, hindi pa buhay yun. Di ba? Ganun yung mga matatanda nun kasi naranasan nila kung pro Marcos sila, naranasan nila yun. Naging maganda buhay nila kay Marcos. Kaya pinagtatanggol nila, nangamatay na sila lahat. Ngayon tayo, buhay na buhay pa man tayo. Tayo mga Duterte supporter at mga talagang nakaramdam ng magagandang nangyari nung panahon ni Pangulong Duterte. Buhay na buhay pa tayo. So kapag meron tayong kaibigan na nagsasabi na, si Duterte ganito, ganyan, putang ina mo, tumigil ka, adik ka. Kaya galit ka kay Duterte kasi adik ka, wala kang silbi sa buhay. Putang ina ka, wala kang trabaho Nakikialam ka sa politika. Di ba? Nakikipag-away tayo kasi naranasan natin yun 6 na taon, genuine na pamumuno ng isang matinong leader So wala talaga silang pwedeng ipangtapat kay Sara Duterte
at sa mga susunod pang mga angkan ng mga Duterte dahil may resibo sila, maayos man ang Davao. So paano nila sisirain yung ayos? 'Di ba? Wala namang mga adik sa Duterte. 'Di ba? Puros chismis lang naman. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Si Inday Sara may shotang iba. Si Inday Sara, tomboy. Ganun-ganun lang. Walang hiya ka, hindi nyo kayang tanong ni si Inday Sara sa kanyan. Ay, si Inday, simple lang, petik, sumasagot, hindi. Di ba habang nagkakagulo kayo, si Inday, tahimik lang. Paano kung naging active na si Inday? Paano kung campaign period na at kumilos sa si Inday? Ano mangyari? Nga. Kaya sabi nila dahil hindi natin kayang talunin, kahit anong propaganda natin, nauubos na lahat ng ninakaw natin, kakabayad sa mga tao para sirahin sila, hindi pa rin naniniwala tao. Kaya wag na tayo mag-eleksyon. Putsang ina niya, gawin natin ang lahat. Ganyan ka satanas yung mga congressman. Pipiliin nila yung sarili nila kasi may extend yung kanilang mga termino eh. Gagawin nila lahat para hindi sila mabalikan. Takot na takot kasi sila eh. Pag umupo talaga si Inday Sara, sigurado. Tayo na si Abante, baka magtago sa impyerno yan. Para lamang sa ekonomiya at ikagiginhawa ng buhay ng Pilipino. Pero magagaling ang mga buwaya. Tahimik na gumagapang upang malamon pati ang konstitusyon. Kung nagsisinungaling ang mga nagsumbong sa akin, kung sasabihin kasinungalingan ang sinabi ko ngayon at ang pinalabas, hinihikayat ko ang mga senador ngayon sa ating bulwagan. Ipangako natin sa taong bayan na may eleksyon sa 2028 mula sa presidential hanggang sa lokal. At Madam President, magiging masaya akong mapatunayan na mali ako. Dahil ibig sabihin nun, mananalo ang tama. In the interest of time and that this chamber may proceed with its scheduled legislative business, I will not entertain any interpellations at this juncture and would rather allow the facts in the video as well as confronting this nation to resonate fully with this chamber and the Filipino people. I urge this body to look deeply into what we have witnessed today, act with vigilance, courage, and fidelity to the Constitution we swore to defend. Maraming salamat po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang laban.
walang halong